day mga katambay. For today's video mga katambay, arrange tayo sandali. Gamitin natin si C900, si Kawasaki. Ito yung gagamitin natin ngayon. Gamitin natin siya ngayon para matesting natin ulit. Kasi almost 1 month na siyang hindi nagagamit. Baka mag-discharge yung battery. Tatakbuhin natin ngayon kahit mga 1 oras lang. Magandang araw mga katambay. Kung mapapansin nyo, gamit natin si C900 ngayon. Ang pangalan ng motor ko na to si Talimusak. Okay. Kaya natin siya ginamit ngayon almost 1 month na kasi na hindi natin siya napapatakbo, napapainit-init lang natin. Kasi nga busy rin tayo sa trabaho. Hindi natin siya ma-rides kahit malapit lang. Ngayon, medyo nag-day off tayo, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapatakbo siya. Sa ngayon, for short vlog lang, update ko lang kayo kung ano yung mga nagustuhan ko rito sa Kawasaki C900, kung bakit natin pinagsikapan na makabili, na makakuha tayo. Kasi unang-una, syempre lahat naman ng rider pangarap magkaroon ng big bike, di ba? Lahat yan, kahit sinong tanungin natin, syempre kung may pagkakataon, bakit hindi natin igagrab? Minsan lang naman dumating, kunin na natin. Ngayon, may mga ilang points kasi na bakit nagustuhan ko to sa C900. Kasi before kasi, nagkaroon na rin ako ng big bike. 400cc. Ang model niya, NK400. 2-cylinder siya. May kabigatan din yung motor niya. Motor na yon nasa 206 kilos. Kaso 2-cylinder siya. Siyempre bilang mahilig sa motor, pinapangarap din natin na magkaroon ng big bike na inline 4. Kasi sa mga mahilig kasi sa motor, siyempre inaasam-asam natin yung tunog Unang-una, be practical, kaya natin gusto magkaroon ng big bike, especially pag 4 cylinder, inline 4, unang-una yung tunog niya. Diba? Kasi dun mo nang mapapasaya yung sarili mo pag tumatakbo na yung motor Doon lang natin mapapasaya yung sarili natin. Kaya nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na makakuha, awa ng Diyos, ginrab na natin. Syempre, gaya ng nabanggit ko, ang unang-unang nagustuhan ko, unang-una itong C900, si Talimusak, inline 4 siya. Nung pinalitan natin siya ng muffler sa drip exhaust, talagang yung tunog na inaasam-asam ko nakuha ko kasi unang-una inline 4 nga siya. Sa 400cc kasi na NK400, kahit pinapalitan ko siya ng tambucho,
Ang setup din nun is cat delete. Yung tunog na gusto natin, di rin natin makuha ron kasi nga inline 2 lang siya, 2 cylinder lang siya. Hindi katulad nitong inline 4, talagang mapapawaw ka na lang sa tunog eh. Pangalawa, syempre, nung nagse-search na ako, na tumitingin-tingin na ako sa YouTube, yung mga price ng mga big bike, kahit pa paano nakita ko na itong Kawasaki C900 sa category niya na sa displacement niya na 900cc, ito yung pinaka mura. Yan, pinaka mura. At least kahit pa paano makakatipid tayo. At the same time, hindi naman tayo talo sa tata kasi Kawasaki, Japan bike yan, diba? Japan bike siya. Kumpiyansa tayo dun sa tibay sa brand ng motor na hindi rin tayo talo, di ba? Kasi syempre iba pa rin talaga pag branded yung motor mo. Mas syempre gagastos ka rin lang, dun ka na kahit pa paano dun sa hindi ka nagdadalawang isip, sigurado yung decision mo. Pangatlo, kasi may mga tropa rin ako na ginanggit sa akin, ba't C900 yung kinuha mo, hindi, syempre siya naked bike siya, sport naked bike yung C900. Kasi meron sport bike. Kung sa brand ng Kawasaki, meron naman na CX-6R. Halos hindi naman siya nagkakalayo ng price din. Mas mahal lang ng konti yon. Kung kung pagbabasihan natin yung price, is kaya naman. Kaso, syempre nagkaroon na ako before ng ng sport bike eh. Pero small displacement lang siya. R15 version 2 tsaka version 3 ng R15. Sport bike siya. Siguro nasa mga 165 kilos lang siya. Parang pagod ako lagi pag pinapatakbo ko yung motor kasi nga nakayuko ka sport bike eh. Talagang pogi ka tingnan. Pogi ka talaga doon. Kahit pangit ka, pogi ka ron eh. Kaso nga lang syempre nagkakaedad-edad na tayo. Parang sa tingin ko kung ilo-long ride ko baka hindi ko makaya. Kaya binigyan ko yung point na medyo upright position yung yung sport pa rin siya tingnan. Pero at the same pero syempre kahit pa paano kung upright position ka, medyo kahit mabigat yung motor, medyo kumpiyansa ka na kaya mong laro-laruin yung manibela. Sa sport bike kasi baka mamaya alam ko, syempre nagkaroon na ako ng R15, medyo nakayuko ka talaga ron. Tapos bibigat pa. Talagang inisip ko baka hindi ko kaya sa long ride. Kaya mas binigyan ko ng pansin yung yung C900. Sa takbuhan naman, hindi ka naman mapapahiya talaga rito.
Talagang sa akin niya, hindi ko maubos-ubos yung tuli nito eh. Suko ako rito, baga sa ano, hindi ko kaya siyang ano, hindi ko kayang ibigay yung tuli niya talaga. Natakot din tayo eh, malakas yung motor. Konting piga mo, alam mong babayo yung motor eh. Kaya yun yung mga bagay na nagustuhan ko sa C900. Panguli, talagang yung forma niya, talagang makikita mo na puro makina, talagang punong-puno yung body niya. Hindi puro plastic. Kaya maskulado talaga yung motor. Maskulado talaga. Sa maikling video na to sana nabigyan ko yun ng konting information. Yung mga nabanggit ko is personal ko lang naman na opinion yon bilang rider patungkol dito kay C900 kay Talimusak. So far sa 2 years na nasa akin yung motor, wala akong masasabi talaga. Talagang masasabi ko na solid. Solid yung motor. Salamat, hanggang dito na lang yung mga video ko mga katambay. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, sa ating TikTok. Please support our video. Thank you mga katambay.